Magandang umaga po mga kapartner, mga ka-agri. Dito naman tayo sa ating next video, episode 2 sa ating taniman ng ampalaya, Bilya Charm Farm TV. Mga ka-agri, mga kapartner, sa episode nga ito, ituro ko po sa inyo from mula sa punla, pag-control ng insekto at pag-harvest, kung paano pa-successful ang ating taniman ng ampalaya, mga ka-agri, mga kapartner. So, ipakita ko sa inyo kung paano mag-seedlings, kung gaano kaganda ang ating seedlings at pag-control ng insekto, lalong-lalo na sa fruit fly at sa pag-harvest ng ampalaya. Ngayong araw, mag-harvest kami, first harvest sa ating ampalaya, mag-selection kami, ay pakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang ating bunga ng ating ampalaya. Ito na po, ituro ko po sa inyo yung pag-seedling, yung mga sangkap natin sa seedling, kung ano itong mga sangkap natin, kung bakit maganda ang ating seedling ng ating ampalaya. So let's go mga kapartner, mga ka-agri. Ang gawin po natin mga ka-agri, mga kapartner, ito na mga sangkap natin para sa ating lupa, ilagay natin sa seedling tray. Ito mga kapartner, ka-agri, ito po ang lupa na galing sa pispan. Pinatuyo natin sa binilag natin sa araw. Tapos ganito na ang hitsura ng ating lupa na galing sa pispan. Yung isa mga kapartner, yung pinaghalong ipot ng manok, yung totally decomposed na ipot ng manok at saka sa baboy, yung sa farm natin galing, yung babuyang walang amoy, nilagyan natin ng pinaghalo ito ng ipot ng baboy at sa manok at sa yung totally decomposed na opal ng yung galing sa galingan, yung sa rice mill, yung latang-lata na materials. So pinaghalo natin yan. Tapos ito yung lupa na sa ibabaw, yung lupa na yung ginagamit natin, yung clay loam, no? Mataba ito mga kapartner. Tapos ang pinakadabis naman, isang sangkap natin sa paggawa ng magandang seedlings para sa punla natin, yung tubig ng tubig ng isda na galing sa pispan. Ito naka green mga kapartner, mga ka-agri. Tapos doon na mga sangkap natin, mayroon na ding seedling tray. Pagkatapos ihalo natin yung mga sangkap, mga ka-agri, mga kapartner, yung galing sa ipot ng manok, yung galing sa ating babuyang walang amoy, yung galing sa compost pit, diligan natin ng tubig na galing sa tubig ng tilapia, mga kapartner. So ganun lang mga kapartner. Tapos haluin mo. Haluin natin ito mabuti yung material para sa ating seedlings. Tapos ilagay mo sa ilagay natin sa seedling tray. Ganun lang kadali mga kapartner, mga ka-agri. Pagkatapos butasan yan ni manager. Manager, pakibutas po sa sa
sa bawat kuan. Yung supervisor, tulungan mo naman supervisor natin. Tulong para madali yun. Ganito lang. Tapos ganon-ganon lang sa mga butas ng seedling. Butasan natin yung seedling tray. Yung buto ng ampalaya, mga ka-agri ka-partner, ibabad mo ito sa sa tubig within 24 hours, mga ka-agri ka-partner. Pagkatapos ng 24 hours, ilagay mo sa ibalot mo sa isang tuwalya or yung lumang damit, labhan mo lang para maalis yung mga bad bacteria. Pagkatapos, pag tumubo na yung mga, tingnan mo lang sa 2 araw hanggang 3 araw. Pag tumubo yung unang ugat sa may yung matulis na parte ng buto, tapos ilagay mo dito sa seedling tray pa ganun. Yung puti, yung makita lumabas na puti, dun ilagay papunta sa ilalim. Huwag mo lang ipa sobrang malalim kasi yung pagtubo ng buto, hindi yun makalabas yung first stem ng ating seedling. So ganun lang mga kapartner. Pagkatapos mga kapartner, mga kagri, ito na po ang resulta ng ating pinatubo na seedling mga kapartner. Bakit mga kapartner? Ang ganda talaga. Ang ganda yung ating seedling mga kapartner. 90% ang germination nito. Ang ginagamit natin nga buto, yung Galaxy Max F1 galing sa East West Seed Company, talagang napakaganda mga kapartner. So, sa ating taniman, bawat linggo, nagtanim tayo ng tag 500 na hills, 500 na puno. So, ngayon, ato ipakita sa inyo ang kagandahan ng ating seedling. Pwede natin itanim. Siguro, ang edad sa seedling na ito, mga kapartner, mga kaagri, mga nasa mga 7 days. Mga 7 days na po ito. Ang ganda. Ang ganda mga kapartner. Yung mga seedling na ito, mabot ito ng sobra 500. So, ang iba, kahapon tinanim na namin. So, ituro namin sa inyo kung paano magtanim ng ating mga punla. So, okay, let's go. Doon tayo sa bagong tanim na ampalaya. Okay, mga kapartner, mga kaagre, magtanim na tayo sa ating ampalaya. So, ganito mga kapartner, nilagyan na natin ito ng ipot ng manok, yung totally decomposed, yung lupa na galing sa pispan, at yung totally decomposed na yung mga damo na nilagay natin sa ating compost pit. Ito na po resulta, pinaghalo natin, tapos hinalo sa lupa mga kapartner, mga kaagri. Yan lang kadali mga kaagri. Tapos manager, bigyan mo ako ng isang yung seedling. Tapos ito mga kaagre, kung pinaghalo natin yung mga organic materials, madaling tumubo yung seedling nating itanim mga kaagre, mga kapartner. Tapos ganun lang. Pag dating ng ilang araw, tumubo na ito mga kapartner. So, ipakita ko sa inyo, pag mag-edad ng
7 days mga ka-agri, mga ka-partner. Okay, tingnan natin yung 7 days na edad na ating ampalaya, mga ka-partner. Mga ka-agri, mga ka-partner, ito na po yung 7 days na edad sa ating ampalaya, mga ka-partner. Madali siyang tumubo, mga ka-partner, kasi yung sinabi ko kanina, pakita ko sa inyo kanina, yun ang nilagay natin sa butas. Tapos sa edad na ito, mga ka-partner, atong binungkal ang lupa doon sa puno. Pagkatapos mag-rinsing tayo ng fertilizer. Pwede, maliit na lang, kunti na lang ang ating i-drench, mga ka-partner. Kasi po, nakabasal naman tayo ng organic. So, kunti na lang yung fertilizer na pagkain natin sa edad ng ampalaya na ito, mga ka-partner. So talagang nakamura tayo, mga ka-partner. Very economically yung sistema, yung techniques, yung technology na ginagamit natin, mga ka-partner. Ako po bilang isang committee ng agriculture sa barangay council namin sa Villa Teresita, barangay council. Ako po ay nanaliksik, mga ka-partner, mga ka-agri, na kung saan pwede tayong maging isang scientist sa pagtanim ng ating mga halaman o kahit anong klaseng gulay o sa palaya naman ito o sa kamuting kahoy o sa kamuting, kung anong mga high valued crops, mga ka-partner, mga ka-agri. So ito po, napakaganda naman, mga ka-partner. Tapos ganito, mga ka-partner, pwede na po ito lagyan ng pataba ulit. Yung mga byproduct natin galing sa ating babuyang walang amoy, yung sa tubig ng tilapia, i-drains natin dito dun sa paligid ng puno ng ating ampalaya, mga partner. So napakaganda, mga ka-partner, mga ka-agri. So ngayon ipakita natin kung yun na yung resulta, at ipakita sa inyo yung first harvest namin. Mag-selection kami, ipakita namin sa video kung ano na ang mga bunga ng ating ampalaya, kung gaano kaganda, mga ka-partner, mga ka-agri. So okay, let's go. Mamitas na tayo sa ating ampalaya. Selection ito, mga ka-partner. Ito, mga ka-partner, mga bago pa itong tanim, mga ka-partner. Kung nagtanim kami kahapon. Tapos yung mga damo-damo, malinis ito, mga ka-partner, kasi po yung lupa ganun namin sa puno. Tapos parang ganito, mga ka-partner, mga ka-agri, ito parang ganito na, talagang malinis pag ito ang gawin sa ampalayahan natin, mga ka-partner. Pag dito wala nang mga damong tumubo at hindi na nangailangan ng yung plastic molds. Hindi na nangailangan ng plastic molds ang ating taniman. Kasi pag uminit, pwede talagang makadirect ang init ng araw. Pag umula naman, madali ring matubigan ang ating halaman. So, pag may mga katulad nito, yung damo na ito, madali na lang ito. Pag dito, yung nakatubo yung halaman na ito, pag bungkalin mo, tapos ilagay mo son, ay sigurado, mga ka-partner, mga ka-agri, talagang napakalinis. Yung sumipsip ng nutrients ng ating lupa, yung fertility sa lupa na nilagay natin, ito lang po yung ating tanim na ampalaya, mga ka-partner. Okay, let's go. Mag-harvest na tayo, mga ka-partner, mga ka-agri. Mga ka-agri, ang ganda na, mga ka-agri. Siding sa trellis pa lang natin. Nag-umpisa na tayong mag-harvest, mga ka-agri, ka-partner. Yan.
Okay, ilagay lang natin dun sa lupa para mamaya atin ang ipasok dun sa ating sa karton. May order tayo mga kaagri, kapartner. Nakakita sila sa ating YouTube channel. Nag-communicate sila sa amin. Sila raw ang bumili sa pinitas naming ampalaya. Selection pa ito mga kapartner, mga kaagri. Wow, ang laki. Ang laki na ito. Mayroon pa dito baka nakasabit sa trellis natin sa siding. Makinis mga kaagri. Ang ganda talaga yung bunga sa ampalayahan natin mga kaagri. Wow, ito naman ang laki, ang ganda. Ang taas pa. Okay, napakaganda naman. Pag lahat itong bunga ng ating ampalaya mga kapartner, sigurado matuwa tayo. Yung mga fruit fly kapartner, mayroon kaming trap na ginawa. Organic lang mga kapartner. Galing sa overripe na hinog ng saging. Tapos nilagay natin sa trap natin. Yung na wala ng insecticide, wala ng mga ano pang mga pesticide na nag-spray tayo mga kapartner kaagri. Insecticide free. Siguro sa sunod na episode sa ating ipakita ko sa inyo kung paano tayo magawa at mag-apply ng pesticide at saka ano pang mga pang-spray sa ating talaman na organic. Okay, proceed tayo. Hindi ito po, pwede na ba ito? Ang laki naman. Sa sunod na lang ito na harvest mga kaagri kapartner. Ay, dahil pa sa iba sa ilalim, ang ganda nun, taas pa, laki. Makinis pa yung balat sa ating ampalaya mga kapartner. Okay, nakasabit siya mga kapartner. Parang bumalik ko yung ano, yung hitsura ng ating ampalaya. Pero okay lang mga kapartner, kahit ganito kapartner. Parang yogo ng ano, yung araro pala. Pero makinis, maganda. Saka wala naman siyang hindi kinagat ng insekto mga kapartner. Dahil siguro ito na po sa mga ina-apply nating mga organic material sa ating taniman, nga kung saan siya ang nagproteksyon sa mga bunga at saka sa dahon. Okay, malaki mga kapartner, mga kaagri. Yan. Ang ating supervisor, technician natin, punong-puno na yung dala niya. Seleksyon pa ito mga kaagri, kapartner. Ang laki ng dala niyang kwan. Ang ganda pa. Okay. May isa din hindi gaano kataas, pero malaki din. Parang ano ito. Grabe ang ganda, nakagulat mga kapartner, mga kaagri. Mga kaagri, mga kapartner, ang dami ng mga ano sa side shoots pa lang mga kapartner. Ang dami ng bunga mga kapartner. Tapos yung sa ibabaw mga kapartner, nag-umpisa naman itong mamunga. Mga kapartner, mayroon pa. Sa ilang araw na lang, makapitas naman tayo ng mga bagong bunga kapartner. Ito pa mga kapartner. So, lumago na ang ating ampalaya mga kapartner. Nandun na, kumapit na sa ibabaw mga kapartner.
Tapos may bunga naman dito. Mga kapartner, oh, ang dami kapartner. Wala pa ito nakapunta sa ating nylon, sa ating trellis. Pero dami ng bunga sa gilid mga kapartner. Oh. Madaling lumago ang ating bunga mga kapartner sa ating ampalaya. Itong hinarbisan namin mga kaagre, by batch ito mga kaagre. Ito pong unang tinanim namin. Sa mahigit 2,200 nga puno, ito ang naunang tanim namin mga kapartner. Siguro mga 1,500. Tapos may kasunod itong mga 700 mga kapartner. Tapos mayroon pa kaming yung pinakita namin kanina, yung 500 ka mga seedlings na bago lang namin itinanim mga kapartner. So first harvest ito namin kapartner. Mga kapartner, mga kaagri, may bonus pa kami mga kaagri kapartner. Mayroong tumubo na mushroom galing sa rotten banana stem. Yung mushroom na ito, napaka nutrients ito, napakaganda to sa katawan mga kapartner. Mamaya gataan namin ito mga kapartner, mga kaagri. Mga kapartner, ito na po ang aming first harvest namin mga kaagri, mga kapartner. Selection po namin ito, yung sa siding sa aming trellis, ito pang umpisa namin, first harvest pa namin ito. Pero ang ganda, ang laki ng mga kapartner. So thanks God, thanks Lord. Thank you po sa blessings na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po Panginoon. Binigyan mo kami ng ganitong klase, napakagandang bunga. Biyaya namin galing po sa inyo Panginoon. Maraming salamat po. Mga kaagri, mga kapartner, ito po nagtapos ang ating video sa ating episode to, from seedlings to harvest time mga partner. So ito lang po. Maraming salamat po sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa ating mga pinsan doon sa Visayas at sa Mindanao. Magandang umaga po sa Pilinyo Family, Mapano Family, Timbalako Family, Glosino Family, Iskabusa Family, Mantika Family, Kuyag Family, Doydora Family, sa lahat-lahat ng ating mga agaw, mga kababayan natin. Thank you for watching. Mga kaagre, kapartner, don't forget to like, to subscribe, and share. Once again, good morning and happy and God bless to all mga kaagre, kapartner.